pagkatapos natin kay Doc Willie Ong, itatak nyo na po yan, Doc Willie Ong. Unang-una ko po, mga kababayan. Oh. Unang-una ko po, mga kababayan. Anyway, dumako tayo, mga bossing. Oh. Kay Roque, ha? Kay Roque. Oy! Nako. Roque! Sana ng Kasi, pinapasuko si Roque, mga kababayan. Pinapasuko po si Roque na hanggang ngayon po hindi pa din susuko. Yung writ of amparo po, mga bossing, ni Roque, ibinasura po dahil mali naman daw po ang kanyang interpretasyon doon sa writ of amparo. Kaya, binasura. So ngayon, meron pa po silang isang hinihintay. At, mga bossing, mukhang mababasura po. Mukhang mababasura din po, mga kababayan. Pakinggan po natin. Naku, sabi ko, pag nabasura pa to, wala na. Done. Finish. Finito. Nada. Tapos na. No? Si Harry Roque, kailangan niya na talagang sumipot. Kailangan niya na talagang magpakita. Magpakita ka na, boss. Tago ka ng tago dyan. Nakita mo si Kibuloy. Oh. Nagtago pa yon sa napakalawak na ilang hektarya. Ha? Nakuha din. Pag kita o natumbok ni De La Serna ang iyong heartbeat, lalabas at lalabas ka dyan. Ha? O, pakinggan po natin, mga bossing. Inaasahan na ng House Quadruple Committee na i-deny din ng Supreme Court ang inihaing writ for certiorari at prohibition ni dating presidential spokesperson Harry Roque laban sa 4 House panels. Uy, ito si Renil, mapang-asar ka din no? Ilabas nyo ang jowa niya para marinig ang heartbeat niya gaya kay Kibuloy. Mapang-asar kayo, ha? Oo. Layo ng petisyon na pigilan ng Kongresong iobliga siyang dumalo ng mga pagdinig at isumite ang mga hinihinging financial documents ni Attorney Roque kaugnay ng mga ari-arian nito. Git naman ni Quadcom Overall Chairperson Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, makatutulong sa investigasyon sa illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ang hinihinging dokumento ng mga kongresista. Uy, kaya naman pala. Kaya naman pala, mga boss chief amo, sir, nung simula nang napag-usapan na po, yung tungkol doon sa mga dokumento, bigla na pong nagtago si Harry Roque. Bigla na pong tumanggi na pumunta po sa mga hearing sa Kongreso. Kung ano-ano na mga pinagsasabi. Kesyo daw, sinisira na daw po yung ng Quadcom. Yung kanyang pamilya, bumalik naman po, mga kababayan. Sa kanya, yung sinasabi niyang paninira daw po ng Quadcom. Di ba? Bumalik, sabi, kami ba nakipag-joint account? Ikaw yung nakipag-joint account? Di ho ba? Kaya puro dahilan na po ngayon si Attorney Harry Roque. At malakas pa po ang loob ni Attorney Harry Roque na ibalandra, na hindi siya mahuli-huli ng PNP. Kasi daw po gumagamit siya ng mga VPN at meron daw po siyang mga kaibigan na taga-upload ng kanyang mga spokes hour. Pag ito nabasura, ewan ko na lang. Pag hindi pa din lumabas si Attorney Harry Roque, baka susunod demanda, tapos korte, tapos ang korte na magpapalabas paki-aresto na din si Roque. Baka ganun ang mangyayari diyan. Parang Kibuloy na din po. Di ba? Kung yung isang Kibuloy na napakalawak ng koneksyon hindi nakapagtago ng matagal, ikaw pa kaya? Tungkol sa kontrobersyal o questionableng paglobo ng assets ni Attorney Roque. Doon sa mga hindi nakakaalam, doon sa paglobo na yon, una is 125,000. Isang taon makalipas, biglang ilang milyon? 3 milyon. Tapos biglang 65 milyon. Yun yung gustong alamin po. At lahat po nangyari noong panahon ng dating Pangulong Duterte na nakaupo, na siya ay spokesperson naman.
Ayan. Bagamat Ayan. maasa pa rin po kami na titignan pa rin ng hukuman yung merito doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. Wala. Nabasura na yung isa. Mababasura din yata itong pangalawa. The legal team of the Quadcom will submit its comment in the next 10 days as we were asked by the Supreme Court. So we will do that, and hopefully the Supreme Court will decide as well to deny the petition for certiorari of Attorney Harry Roque. Ano daw, certiorari? Mga kababayan, sabi pa nga, sige, ganito na lang, Roque. No? I-send mo, parang ganun yung pagkakaintindi ko. Ipadala mo sa attorney mo yung mga dokumento. Tapos pagka naipadala mo yan, yung warrant of arrest na para sa'yo, ika-cancel na po nila. Ayan, ha? Hindi, parang pagkakaintindi ko po, hindi na siya kailangan pumunta doon sa sa Kongreso. Papadala na lang sa attorney yung mga dokumento na yun. Tapos tatanggalin, i-waive na yung warrant of arrest. Pero ako, nakikita ko hindi pa di ipapadala ni Harry Roque yan, mga bossing. Baka dun makita lahat. Naku, eto pa, tignan mo, konektado pala itong tao na to. Wala na. Tapos na ang lahat. Sabi ni Emmanuel Bautista, wala nang update doon sa Pogo. Baka hindi na din uma-attend. Ano po? Sabi ni Ai Chang, yung mga documents nga ang ayaw niyang ilabas. Correct po. Baka gustong magtatag ng kulto ni Roque, mga batang lalaki naman ang bibiktimahin niya. Parang kulto para iba sila ni Kubuloy. Diyos ko po, Lord. Umabot sila sa punto, no, na magtatago. Siguro akala nila habang buhay sila makapagtatago. Hindi nila alam. Ibang klase maghanap po yung mga PNP, mga kababayan. Ibang klase po kung si Kibuloy nga nadampot Ang dami na pong resources nyon. Isa din, ang hirap kay Kibuloy, hindi niya magamit yung mga jet plane niya palabas ng bansa dahil mas delikado siya doon. 'Di ba? Wanted siya ng FBI. Ang FBI pwedeng humingin tulong sa Interpol. Mas lalo siya makikita doon. Siyempre, magkakaroon ho ng marka yan. Dumaong dito. Lumapag dito ang eroplano ni Kibuloy. Magkakaroon na ng magkakaroon na ng tawag dito, datos.